mga espekulasyon kung bakit daw nasa Senado sa Senator Win Gatchalian ayaw pang isalba daw ang negosyo ng kanyang ama. Abay, malaki daw pala ang galit ng ama ni Senator Win Gatchalian na si William Gatchalian sa mga Duterte. Gano'n? O alam mo pala na 60 na dapat ang bumoto para sa impeachment ni VP Sara eh. 'Di ba? Para tuluyan siyang ma-impeach eh. Oh, 'di ba? So alam mo, ang total ng senator mo 24. Eh bakit nung nag-12 kayo, nag-quorum kayo at tinanggap mo pa yung pagiging Senate President at isabi mong hindi tama yung naging quorum namin, 12 kami dahil 22 na lang naman yung yung mga senator eh. Grabe naman kayo. Itong post mo na ito, pero kalaunan, parang wala pa yatang 30 minutes ay tinanggal mo na. Eh mabilis ang ating mga netizens sa mga screenshots. Screenshot na agad. Yun nga lang, naunahan ka ng taong bayan, Win Gatchalian. Kaya teto, may sagot sa'yo si Senate President Alan Peter Cayetano. Nagtagumpay sila, na-impeach na si VP Sara Duterte. Tuluyan na-impeach si VP Sara Duterte kasi pag na-impeach ang isang opisyal, never na siyang makakahawak ng posisyon sa anumang government, basta anumang government position, never na siya. Kahit mag-barangay chairman siya, never siya. O kahit sabing secretary dun sa, never na talaga. Ang tanging magagawa na lang ni VP Sara Duterte is yung pagiging abogado niya. O mag-business siya, sa bahay na lang. Depende kung anong gusto niya. O sabihin na natin nga, yun na-impeach si VP Sara Duterte. Tingin ba ng mga ulupong na ito, itong mga ganid na mga senator at mga kongresista na to, matatapos na doon lahat? Hindi yun. Dahil majority ng mga Pilipino, kahit saan ka magpunta, alam na alam nila yung pinagtatakpan ng grupong ito. Alam nila yung mga pinagagawa ng mga ito. So yun ang mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ay mag-subscribe po kayo. Libre lang po yan, huwag po kayong matakot mga insan. At syempre bisitahin nyo rin yung ating Facebook page at yung TikTok dahil dumadami tayo dyan. Pares din dito sa ating YouTube channel, dumadami din po tayo. Maraming salamat sa inyo mga insan, sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay dito sa ating channel. Ngayong araw gawa natin to ng reaction video, itong pagkakaroon ng karma o nakarma daw si Win Gatchalian at naging anti-Duterte na. Alam naman natin, yung mga yan hindi naman talaga papatok yan sa masa kung hindi yan nakadikit noon sa pangalan ng mga Duterte. So even mga tulpo, diba, kung naaalala nyo noon, si Tulfo, pinagtatanggol niya pa nga si former President Digong Duterte noon, diba? At binira nila si Trillanes at ito si Ontiveros. Yan, si Erwin Tulfo, diba? Ngayon, hindi na, iba na. Nakatikim na ng ginhawa Hindi, kasi malaki na yung ipon nila. Di ba sinasabi nga, ipon daw nila yung pera na yun. No? Di ba, kung malaki ipon mo, ginhawa ka talaga sa buhay. Yun. Kayo naman mga insan, no? Kung ano yung iniisip-isip nyo, mamaya, welyuhan tayo niya ni Erwin Tulfo. Kalad ka rin tayo, mahirap naman yun. Nagre-reaction lang tayo. Isa lang tayo ang ordinaryong Pilipino. Maliit lang tayong Pilipino. Mamaya, magawan tayo ng welyuhan at kalad ka rin tayo. Di ba, kawawa naman tayo nun. So ito na mga insan, pag-usapan natin si Win Gatchalian. Shout out dyan sa mga kapag-ganakan ko sa Valenzuela. So alam nyo na ha. Alam nyo na, Gatchalian, alam nyo na. Ay nako, sige, ito na. Hanahan na natin ito mga insan at bakit nakarma si Win Gatchalian. May mga espekulasyon kung bakit daw nasa Senado sa Senator Win Gatchalian ayaw pang isalba daw ang negosyo ng kanyang ama. Abay, malaki daw pala ang galit ng ama ni Senator Win Gatchalian na si William Gatchalian sa mga Duterte dahil hindi nito pinayagang mag-operate at kinansela
ang DENR permit. May isang netizen na Boy, nagagalang yan, sabi Benjun na nga ako. Amora na ang Alam mo, impormasyon nagagalit na kay kanyang Duterte, ibinahagi ano, ngayon yung ang may- dahilan daw kung Mga bakit hindi napagbigyan, ha? parang anti-Duterte na si Win Gatchalian. Gaano Ganun kaya pala ito yun. katotoo? Ayon sa post ni Benjun Amora, ito ang dahilan kung bakit nasa Senado si Win Gatchalian upang isalba ang negosyo ng kanyang ama na si William Gatchalian. Wala Ang naman, laki ha? ng galit nito sa mga Duterte dahil hindi ito pinayagang mag-operate at kinansela ang DENR permit. Kaya nagsisipsip ngayon si Win at Rex Gatchalian kay BBM. Pala naman, Ipinahinto ng Asesite Philippines Hotel Corporation na pinamumunuan ng ama ni Acting Senate President Win Gatchalian na si William Gatchalian ang muling pagtatayo ng Waterfront Manila Pavilion Hotel at tinuro ang target na pagbubukas nito sa 2028 dahil sa lumulobong gastusin at humihinang demand sa gaming industry. Batay sa isinumiting regulatory filing, sinabi ng kumpanya na online games na yung inaprobahan ng Board of yung sugal Directors ng- ang rekomendasyon Ano nila? ng pamunuan na pansamantalang naitigil muna ang muling pagtatayo ng nasabing establishmento na nasira ng sunog noong 2018. Kaya ngayon napapaisip ang taong bayan, ang mga netizens kung bakit gano'n na lamang daw pala ang pagpupumilit ni Win Gatchalian na maging Senate President. Ito ang komento ng mga netizens. Halong pala eh. Kaya naman pala todo May tayo lihim na si galit eh. Need pala ng malaki-laking maleta? Walang problema yan. Bangag, what is money? Paper only. Bigyan ng maleta si Win. Kaya pala double time ang Gatchalian Brothers. Kaya pala kapito ko si Win kay Bangag. May hotel na pinapagawa ang kanyang tatay. Naman Maleta pa pala more. eh. Anong masasabi ng fake na Senate President? Kaya pala, now we know bakit ka kumakampi sa Maleta Group. Pala Kaya pala kahit naman. labag sa batas, ginagawa pa rin mang-agaw ng posisyon para magawa ang hinahangad. Sabi na nga Pagdating ng ba eh. araw, baka bulilyaso din yan, kagaya ni Alice Guo. Samantalang Hindi, bibilib hindi. na sana si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senator Win Gatchalian nang mag-post ito sa kanyang social media na 16 na boto ang kinakailangan para ma-convict si Vice President Sara. Ang post nga nito ni Senator Win Gatchalian ay patungkol sa 2/3 ng boto na required para ma-convict si Vice President Sara ayon sa ating constitutional mandate. Nakasaad kasi dito na lahat ng miyembro sa Senado, yung 24, ay kailangang makaboto. Tama. At lahat ng boto na yon ay kailangan kahit pa yun ay nakakulong o hindi present doon sa Senado ay kasama pa rin lahat ng miyembro. Kaso nga lang binura ni Senator Win Gatchalian. Abay natatakot yata para sa katotohanan. Ano to, Senator Win Gatchalian? Natatakot ka bang gumawa ng tama? Kung ganito yung post mo, Kasi puro mali. ibig sabihin nire-recognize mo yung 24 senators. At ibig sabihin lang nito, yung 12 quorum na inyong ginawa na illegal, ay Yes, hindi ang talaga layon. yun legal. Yeah. Kumbaga inconsistent sa stand na ginawa nyo noong June 3 na 12 lamang kayo pero nag-quorum kayo. Which is 13 dapat ang bilang para sa proper quorum. So kaya Yun nga yung mga hinsan eh, di ba? Doon sa post pa lang ni Win Gatchalian, alam na alam niya na mali yung pinagagawa nila. O alam mo pala na 16 na dapat ang bumoto para sa impeachment ni VP Sara eh. Di ba? Para tuluyan siyang ma-impeach eh. O, di ba? So alam mo, ang total ng senator mo, 24. Bakit nung nag-12 kayo, nag-quorum kayo at tinanggap mo pa yung pagiging Senate President at isabi mong, hindi tama yung naging quorum namin, 12 kami dahil 22 na lang naman yung ano eh, yung mga senator eh. Grabe naman kayo. Unang-una, yung ginagawa ninyong pagbabali sa konstitusyon at pambabasto sa ating saligang batas at hindi pagalang sa mga bumoto, sa mga senators na nanalo, na tinatanggalan nyo ng karapatan, eh malaking kalokohan yan at malaking kagaguhan.
'Diba? Alam ko matitino kayo at may pinag-aralan naman kayo eh. 'Diba? Kaya nga kayo kumandidato diyan sa senator, sa pagiging senator. Dahil alam nyo na capable kayo diyan sa mga sarili nyo na kaya nyong gampanan yung magiging senator. Kaso nga lang sa mga pinapakita nyo, para kayong mga basura. Hindi kayo karapat dapat umupo diyan. Alam na alam nyo yung rules, alam na alam nyo na bawal yung pinagagawa nyo, pero pinaninindigan nyo. Para saan ba yung paninindigan nyo diyan? Mga pinagagawa nyo kahit baluktukin nyo yung batas. 'Di ba? Para ba yan sa taong bayan? Para ba yan sa sarili ninyo? O para doon sa taong nagpapaikot lang sa inyo? Diba? Ang dapat nyong pagsilbihan yung taong bayan. Hindi nyo dapat pagsilbihan yung taong nagmamanipula lang sa inyo dyan. Pinaglalaroan lang kayo. Ginagawa kayong papit na nagsusunod-sunuran sa kanila. Dahil sa ano? Pera ba? Kapangyarihan? Posisyon? Yun ba yung pinangako sa inyo? Diba? Tanong lang. Dahil ba doon? Asa na yung sinabi nyo na tatakbo ko para makatulong ako sa nakakarami? Nakatulong ako sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Asa na yun? Hindi kayo nakakatulong. Sinisira nyo. Sinisira nyo yung ating maayos na politika dito sa ating bansa. 'Di ba? Ginugulo nyo. Ang gusto lang malaman ng taong bayan is yung katiwaliang naganap. Yung malaking pagnanakaw diyan sa flood control. At huwag nyo sasabihin sa amin na katulad ng sinabi ni Erwin Tulfo na mapapako na lang ba tayo sa issue ng flood control? Ay marami namang issue na dapat pag-usapan. Hindi. 'Di ba? Pag-usapan nyo lahat yan. Pero ibigay nyo rin sa amin yung kasagutang sino ang nagmanipula o mastermind sa flood control na yan sa Malawakang Nakawan. At totoo ba yung mali-maletang na natatanggap ng mga buayang politiko? Yun ang gusto naming malaman kasi napakalaking pera nun. Kung ikukumpara nyo dun sa pera na sinasabi nyo na inilustay kamo ni VP Sara Duterte, walang-wala yan sa nakawan sa flood control. Di ba? Kaya minsan napapaisip lang talaga ako mga insan eh. Kung itong mga senator ba na to at mga congressman na ito nandiyan para magserbisyo sa taong bayan, para mapabuti ang lagay ng sambayan ng Pilipino ng kanilang mga nasasakupan, o nandiyan sila para sa ikabubuti ng kanilang buhay. Yun lang naman ang tanong ko sa kanila mga insan eh. 'Di ba? Ang hirap sagutin 'yan. Panigurado. Siyempre, pagdating sa kanila, serbisyo kami sa taong bayan. O yun naman pala eh. Serbisyo pala kayo sa taong bayan eh. Eh bakit pinagkakait nyo sa amin na malaman yung katotohanan dyan sa flood control? Diba? Bakit parang pinagtatakpan nyo? Bakit parang pinoprotektahan nyo yung taong gumawa o yung taong ulo ng malawakang korupsyon dito sa ating bansa? Hindi dapat ganun. Dapat ang priority nyo yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kaya kayo nandiyan. Taong bayan ang pumili sa inyo. Huwag niyong tawag nitong baliwalain yung kahilingan ng taong bayang bumoto sa inyo. At huwag niyong babastusin yung ating konstitusyon at ang saligang batas. Huwag niyong babaliin yung mga batas na inilagay dyan para magkaroon ng direksyon yung ating bansa. So, tuloy natin ito mga insan. Mo ito tinanggal. Kaya nga lang, si Senate President Alan Peter Cayetano ay nakita ito. Itong post mo na ito. Pero kalaunan, parang wala pa yatang 30 minutes ay tinanggal mo na. Eh mabilis ang ating mga netizens sa mga screenshots. Chat na agad. Yun nga lang, naunahan ka ng taong bayan, Win Gatchalian. Kaya teto, may sagot sa'yo sa Senate President Alan Peter Cayetano. Instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nang sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para ma-convict Tama. ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details so I won't comment there, but the problem is trust eh. Sinabi din nila pa ulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 eh. So, yung modern day version
ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time, American times na lies. So during the Spanish times, say yung hindi kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So all of that were partially true, but you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So, yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of good governance, di ba? So, yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control stuff, di ba? So, my point is there is the trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Tama. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakop sasabihin, we'll give you your freedom, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So ganun din, yung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President, naniwala yung marami namin kasama, but then nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na impeachment impartial, pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing wag lang si Loren, nung ako na nilagay, ayun na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Absolutely. That's why nga, iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi, mga nagagaranti. Kaya napakalaki yung respeto at saludo talaga ako kay Jinggoy Estrada. Na 16 na boto ang kailangan para makonvict si Vice President Sara, then agad-agad niya itong dinilit sa kanyang social media ang kanyang post na yun. So doon pa lamang mapapaisip na tayo, bakit binura yung ganong constitutional mandatory? Alam niyo yun eh, kasi babalikin nila yun panigurado. So mapapaisip Kapag binali nila yun, mababalikan sila. Ba't nagpost ka naman na? Ang boto Nasang-ayon ka sa conviction. Alam mo naman ngayon, ko kasama nila sila Bendalo na yung batas ngayon ay binebend na nila. So maaari at posible talaga na mapababa ang 16 na boto para ma-convict si Vice President Sara. Kasi alam nila na hindi sila makakakuha ng ganong boto. Yun ang habol Baka nila naman pinabura sa para iya sa mga Duterte. kasi alam niyo na tagilid kayo sa 16 votes. Kasi ang nasa libro sa ating constitution, 16 ang boto para ma-convict si Vice President Sara sa kanyang impeachment. Alam naman natin, baka ibebendalo na naman. Baka mamaya gawin na nilang andyan si Bendalo. para ma-convict si Vice President Sara. Andyan si Bendalo, pero permis nila ang boto na yon. Kaya nga ngayon, nagtatanong ang taong bayan, Senator Win Gatchalian, bakit mo binura ang post mo na yon? Nahiya siya. Totoo naman ang iyong pinost na 16 ang Nahiya boto siya ang kasi kailangan para ibebendalo ma-convict nila eh. si Vice President Sara. Kaya ngayon, nag-iisip ang taong bayan, baka may plano na naman kayo na masama. Kaya nga lang, ang post mo, Senator Win Gatchalian, ay na-screenshots ng taong bayan. Permis Yung papaliwanag. At ang papaliwanag mo, ay siguro hindi natatanggapin ng taong bayan. Yes. Kasi wala kang paninindigan sa iyong post. Tama na nga yung iyong pinost eh. Matutuwa pa nga sa Senate President Alan Peter Cayetano kaso pinura mo. Kaya Purihin mo pa nga siya dahil alam mo pala yung katotohanan. Pinag-iisipan ka na rin ng masama, Senator Win Gatchalian. Kayo ba sa tingin ninyo aking manulood? Meron kayang pinaplano? Meron ang yan. 11 o'clock minority. Permis na yan. naging 12 na pala sila. Gaano kaya nila? Napababain pa ang bilang. Mula Permis 16 yan. ay ibababa kaya nila ang boto para ma-convict si Vice President Sara at mapatalsik sa kanyang pwesto? Anuwangin yung Permis opinion. yan. I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Permis yan mga insan at sa susunod na araw gawin natin ang reaction video yon yung balitang gusto nila 13 na lang yung bumoto
para tuluyang ma-impeach si VP Sara Duterte. Pabababain nila ng pababain mismo yung bilang. Mismong mga kongresista rin, inilalaban din yung gano'n. Sila-sila lang yan, mga insan. Alam mo yung napagbintangan tumanggap ng mga mali-maletang pera, sila-sila yung nagtutulungan na gawin yung gano'n. Ang saip naman mga insan, ito lang yan eh. Ito lang yan mga insan na. O sige, sabihin na natin, nagtagumpay sila dyan. Nagtagumpay sila. Oh, nagtagumpay sila. Na-impeach na si VP Sara Duterte. Tuluyan na-impeach si VP Sara Duterte. Kasi pag na-impeach ang isang opisyal, never na siyang makakahawak ng posisyon sa anumang government, basta anumang government position, never na siya. Kahit mag-barangay chairman siya, never siya. O kahit sabihing secretary dun sa, never na talaga. Ang tanging magagawa na lang ni VP Sara Duterte is yung pagiging abogado niya. O mag-business siya, sa bahay na lang. Depende kung anong gusto niya. O sabihin na natin nga, yun na-impeach si VP Sara Duterte. Tingin ba ng mga ulupong na ito, itong mga ganid na mga senator at mga kongresista na to, matatapos na doon lahat? Hindi yun. Dahil majority ng mga Pilipino, kahit saan ka magpunta, alam na alam nila yung pinagtatakpan ng grupong ito. Alam nila yung mga pinagagawa ng mga ito. At panigurado ko, meron ulit isang tatayo dyan na lalaban sa kanila. At yun ang pipiliin ng tao. Diba? Kahit anong gawin nila, mga insan, meron at merong susulpot dyan, hindi man ang mga Duterte, ibang tao man ang lumabas dyan, ganun pa rin ang mangyayari. Mananagot at mananagot pa rin yan sila pirmis. Kaya ayan, sa tingin ko, meron din silang pinaghahandaan na bago na gagawin dyan. Isa na dyan is yung pagpapalit ng Constitution. Diba? Isa na dyan, yung isinusulong nila, yung nabisto noon na nakipagpulong daw di umano, itong si Soto, para mabago yung Constitution. Ma-extend yung pamamuno nila, ma-extend yung mawalan ng election sa 2028 kasi extend nga lahat eh. Yun ang hinahabol nila. At siyempre, dahil pabor na sa kanila yan, ang dami ng hawak na nila lahat. Pag sabihin na natin mga insan, hawak na nila ang Senado, hawak na nila ang Kongreso. At daanin ulit dyan sa mga pamamaraan nila na pag hindi ka sumang-ayon, wala kang pondo sa proyekto mo. O pag nakuha nila yung ganun. So ano mangyayari mga insan? O. Sa akin sa pananaw ko lang ito, opinion ko lang to, mga insan, doon sila papunta. Kung sakasakali man na mawala si VP Sara Duterte o kahit hindi mawala, kung hindi ma-impeach si VP Sara Duterte, doon at doon pa rin yan pupunta yung mga yan. Kaya dapat tayo bilang mga ordinaryong Pilipino, bilang gusto nating malaman yung katotohanan dyan, dapat mas maging mulat pa tayo at mas pag-igtingin pa natin yung pagsita sa kanila. Uy, teka lang, ganun. Wag yan, wag yung ituloy yung ganyan. Diba, dapat magkaroon tayo ng election ulit. O dapat buksan pa rin yan yung hearing ng flood control na yan. Diba, wag tayong pumayag na idadivert na naman nila yung kwento, matatabunan na naman yung hearing, yung issue dyan sa flood control anomaly na yan, dahil nakapokus sila doon sa pagpapabagsak lang sa isang pamilya, ang pamilya Duterte. Naalin? Diba? Simula pa lang sa umpisa sablay na eh. Di ba sinasabi nila mamamatay tao? Lahat ng mga nagsabi ng mamamatay tao si Duterte, bakit buhay pa rin sila hanggang ngayon? Ako, mamamatay tao, ako patahayaan ko mabuhay itong mga to. Kasi sinisiraan ako ng patuloy, di gagawin ako ng paraan para mawala sila. Di ba? Hindi dyan nga sila eh. Buhay na buhay sila, patuloy yung paninira nila. Sinasabi nilang nagnakaw yung mga Duterte, bakit naging pangulo yun? Bakit sinuportahan ninyo dati yan? Di ba magkakapartido kayo? O, naging magkaalyansa kayo? Bakit ngayon hindi na? Sabihin nyo, hindi, na-realize kasi namin na ganito. Hindi. Hindi nyo na-realize. Yung di mo sama sila, hindi. Na-realize nyo na hindi nyo sila kayang hawakan sa liig. Na hindi nyo sila kayang kontrolin. Yan ang totoo dyan. Diba? Dahil sa takot nyo na malaman at mabisto yung mga kalokohan ninyo ginagawa, eto na. Siyempre, tutirayan na natin yung mga Duterte. Kailangan mawala sa landas natin yan. Nakakapagtaka nga eh. Makabayan Black, Dilawan, Pinklawan. Diba?
Kayo yung nangunguna noon nung kumakandidato si Bongbong Marcos, katandim si VP Sara Duterte. Hindi nyo tinitira si Duterte noon, si VP Sara. Ang tinitira nyo, si Bongbong Marcos. Kinakabit nyo yung pangalan niya doon sa nagawa ng tatay niya noon. Yung martial law, ang dami dong napatay, ang daming pagnanakaw. So ano na ngayon? Kain suka. Dahil ano? Totoo ba? O dahil ba totoo na nakatanggap din kayo ng mali-maletang pera? O nagtatanong lang naman. 'Di ba? Kasi asan yung paninindigan nyo noon? Nilibing tatay sa libingan ng mga bayani, sobrang galit na galit din kayo. Halos i-crossify nyo yung mga Duterte, lalo si President Digong Duterte. Okay, kung mga nila, na. So ano nangyari ngayon? Eh, ba't nakasandal kayo sa kanila? Diba? Diba? Ibig sabihin lang nun, wala kayong paninindigan. Sarili nyo lang yung iniisip nyo, yung totoo doon. Nagpapanggap lang kayo, kunwari, na, uy, para to sa nabiktima noon ng mga Marcos sa martial law. O para ito doon sa mga mamayan noon na naabuso nila at nanakawan. O. Pero ngayon, hindi na pala. Ay, hindi pala. Masarap pala ang buhay pagkasama ang mga Marcos. Paldo pala. Diba? Okay mga insan, ano naisip nyo? Ano sa tingin nyo? Eh, sa loobin nyo, ilagay nyo dyan sa ating comment section. Pag-usapan natin yan. At kung hindi naman kabigatan sa iyong kalooban, mag-subscribe ka na rin. Libre lang naman mag-subscribe mga insan. Siyempre, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Paalam po.